Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Ako sa Diskaya. Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba, balita ba yan? Nasa ano ito sir, nasa social media na, pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo, yung mga bayarang channels yan eh. Aha. Mga bayarang media. Ano po masasabi niyo doon sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director kumpanya, wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Mhm. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemay-ari, wala siyang connection sa management, Mhm. wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga kakilala siguro pero wala siyang relation sa mga shareholders. Mhm. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Mhm. Ngayon, kung halimbawa yung mga Diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataong siya ay isa sa mga independent directors, ano bang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan.
Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isailalim sa Witness Protection Program. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Sa ngayon, revoke na ang lisensya ng mga kumpanya ng Diskayas. Protected witnesses sila at under evaluation ang paghiling na maging state witnesses. Aljo, good morning sa ating mga tagapakinig. Opo, may kumakalat to ngayon na balita sa social media na ang inyo daw may bahay, sir, ay independent director na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano po yung masasabi, sir? Sinong konektado? Ang inyo pong may bahay, misis nyo po. Paano na maging konektado ang asawa ko sa Diskaya? Oo. Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba, balita ba yan? Nasa ano ito, sir, nasa social media na, pati na nabalita yata sa Bilyonaryo Channel. Oo, Opo, yung mga opo. bayarang channels yan eh. Aha. Mga bayarang Opo. media. Ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo, mag-research sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director, wala siyang pagmimay-ari doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak sa mga shareholders. Mhm. Yun ang magiging quality para maging independent director. Kapag hindi ganon ang katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemay-ari, wala siyang connection sa management, Mhm. wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga kakilala siguro pero wala siyang relation sa mga shareholders. Mhm. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung pinag-uusapan nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Mhm. Ngayon, kung halimbawa yung mga Diskaya o iba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataon siya ay isa sa mga independent directors, ano bang kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag-a-apply sa sa insurance ng o baka naman yung mga sasakyan ninyo na-cover din ng mga insurance na kung saan ay yun nga baka ano bang pangalan ng insurance na? Stronghold Insurance. Baka Opo. yung mga sasakyan ninyo kinover ng Stronghold. So, masama ba 'yon? Opo. Ito lang po yung... Lahat na lang hahanapin ng mga taong 'yan para siraan lang ako sapagkat nakikita naman ninyo ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yun lang isipin nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat, takot na takot. Mhm. O yan, ganyan sila. Ngayon, kapag congressmen dapat na patawag, ayaw nilang ipatawag ang mga congressmen. Takot na takot sila. Opo. Napapansin nyo siguro. Mhm. Opo. Okay. May iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pag-imbestiga Bakit sa naman? sa controversial Bakit naman? affidavit ng surprise witness nyo po. Anong yung Hindi ba- masasabi? Hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya
sinasabi na hindi siyang may-ari ng signature halimbawa? Aha. Hindi ba siya interesado na malaman ang katotohanan? Pati pamamahala niya doon. Tinitira nila yung credibility ng witness sa magitan ng notaryo. Humarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumilid. Pinagtatanong nga eh. Mhm. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun pwede na yun ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung kredibilidad ng tao, ayun, pati notaryo, tawagin mo yung nagnotaryo para malaman natin kung bakit niya dinideny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagnotaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Mhm. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita ko sa kanila, kung tawagin niya lamang, ba't tayo niyang tawagin? Opo. Kasi ang giit ni Senator Lacson, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga issue kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya ng pagsabihan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Siya ang naglihis nun di ba? Pinagdiskitahan nila yung notaryo. Sino ang naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon. Bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So, kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila, silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkatapos ayaw niyang puntahan. Sino nagpasimula? Hindi ba siya? Opo. Okay. Ano pong aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Kayo po ay pupunta, Senator Marcoleta. Tanong ko sa kanila sapagkat ang tao parang wala nang maasahan sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi nalilisya na, sabing gano'n Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala ng taong bayan o umusga dyan, Aljo. Opo. Okay. Sa pangkalahatan na lang po, Senator Marcoleta, na binibira ho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direksyon dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganoon i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na. Wala nang naniniwala dyan sa pagdinig dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Meron talagang deliberate na pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Mhm. Opo, pwede ko ba mahabol itong tanong, Senator Marcoleta, hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga asawang Diskaya, bagabat ito'y kinumpirma na ng DOJ protected witness sa mga ito. Nasa sa kanila yon sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinalupan. Hindi na tamang pagdinig yan. Saan ka nakakita na kapag nagdidinig kami, dinidinig namin ang mga witnesses, bigla na lamang po darating si Secretary Remulla, kukunin niya yung witness, pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid of legislation. Maraming salamat po sa inyong panahon, Senator Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Salamat po. Good morning!